Magandang araw mga kapwa ko sa Nosenyo. Ating balikan ang mga paksa't usaping tinalakay sa nagdaang ika-22 bilang ng sesyon ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas noong Enero 7, 2026. Nagpahayag si Kagalang-galang Benito P. Atienza ng kanyang privilege speech upang ipaalam ang kanyang paghahain ng isang panukalang kautusan o ordinance ukol sa open infra o an ordinance institutionalizing open infra through multi-stakeholder oversight in local infrastructure projects, providing for its functions and for other purposes. Iminungkahi niya na ito ay ipasa sa unang pagbasa na agad namang sinuportahan at pinagtibay ng samahan. Layunin ng kautusang ito na maitatag ang open infra bilang isang mekanismo ng bukas at inklusibong pamamahala sa mga proyektong pang-imprastruktura ng lokal na pamahalaan. Isang katanungan naman ang inihain ni Kagalang-galang Jose Neris M. Magbing sa ilalim ng Question R. Ito ay hinggil sa itinakdang schedule ng mga paksang isa sa ilalim sa public hearing. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Ginoong Allen E. Hidalgo, Secretary to the Sanggunian, na ang mga pansamantalang petsa na pinag-aaralan para sa pagsasagawa ng nasabing public hearing ay sa ika-21 o ika-28 ng Enero ng kasalukuyang taon. Nagpahayag din ng katanungan si Kagalang-galang Benito P. Atienza kaugnay ng nasabing usapin ni Kagalang-galang Jose Neris M. Magbing, partikular hinggil sa mungkahi na isaalang-alang sa isasagawang pagdinig ang pagkakaroon ng pangkalahatang mga opisyal ng mga akreditadong civil society organizations o CSOs. Ang nasabing mungkahi ay agad namang kinilala at itinala ng sekretariat. Narito naman ang mga paksang iniulat ng mga komite para sa committee reports. Una yung paksang iniulat ng Committee on Finance, Budget and Appropriations, katuwang Committee on Barangay Affairs, ukol sa Barangay Ordinance ng Poblasyon Barangay 3, Barangay Ordinance number 03-2025. An amendment to Ordinance number 1 series of 2019 entitled An Ordinance Imposing Taxes, Fees, Charges pursuant to the provisions of the Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, and providing penalty for violation thereof. Matapos ang masusing pagsusuri at deliberasyon, inirekomenda ng kapulungan ng paborableng aksyon kaugnay ng nasabing panukala. Ang panukalang ito ay naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan na magpataw ng mga buwis, bayarin at iba pang kaukulang singilin alinsunod at naaayon sa kapangyarihang ipinagkaloob sa barangay sa ilalim ng mga probisyon ng Republic Act No. 7160. Pangalawa yung paksa ukol sa request for the confirmation of the approved excavation permit to excavate for the water service connection of Ms. Manilyn G. Magnaye, Ms. Rosalie B. Mercenes, and Mr. Victoriano L. Rodelas, situated at Barangay Aya, San Jose, Batangas, na iniulat ng Committee on Public Works and Government Facilities. Ang mga naturang kahilingan ay may layuning maisakatuparan ang water service connection upang matugunan ang pangailangan sa sapat at maaasahang supply ng tubig ng mga residente, kaya't ito ay nagkaroon ng paborableng desisyon mula sa komite. Dalawang paksa naman ang tinalakay sa ilalim ng urgent matters na nakapaloob sa talaan ng mga paksa ng nasabing bilang ng sesyon. Una yung paksa ukol sa request for the authority to transfer of interest income earned to general account with account number 1602-1035-16 from trust fund or regular account, PFPR account, and salin tubig account. Minabuti ng samahan na bigyan ito ng outright approval na pinagtibay rin sa itinalagang araw ng sesyon. Layunin ng kahilingang ito na tiyakin ng maayos at wastong pamamahala ng pondo ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng maayos na paglalaan, pagtatala at paggamit ng mga kinita bilang interest income alinsunod sa umiiral na mga batas, patakaran at pamantayan sa pananalapi.
Pangalawa naman ay ang request for the grant of tricycle franchise by way of renewal ng mga sumusunod na operator o driver na nagkaroon ng paborableng aksyon mula sa naturang samahan. Tinitiyak ng Sangguniang Bayan ng lahat ng unit ng transportasyon na pumapasada sa loob ng bayan ay sumusunod sa umiiral na regulasyon, may sapat na dokumentasyon at nakapaloob sa wastong pangangasiwa ng Municipal Tricycle Franchising Board alinsunod sa mga probisyon ng lokal at pambansang patakaran sa pampublikong transportasyon. Dalawang paksa naman ang inanunsyo ni Kagalang-galang Benito P. Atienza. Ang una ay tungkol sa Oral Health Month na ginugunita tuwing buwan ng Pebrero sa pangunguna ng Philippine Dental Association o PDA na naglalayong itaguyod ang kamalayan ng mamamayan hinggil sa wastong pangangalaga at kalinisan ng kanilang oral o dental health. Pangalawa ay ang isasagawang proyekto at aktibidad patungkol sa 30th year anniversary ng Bulilit Health Workers. Ang pagdiriwang ay gaganapin sa ika-28 ng Pebrero hanggang ika-1 ng Marso 2026. Kaugnay ng nasabing pagdiriwang ang pagkakaroon ng graduation o ang pagtatapos ng mga kabataang kasapi nito ngayong buwan ng Enero, katuwang ang San Jose Primary Care Facility at Department of Education o DepEd. Sa pagsisimula ng taong 2026, hindi natitinag ang Sangguniang Bayan sa pagsulong ng kanilang malinaw na adhikain at layunin na itaguyod ang mabuting pamamahala, isulong ang kapakanan ng mamamayan, at tiyakin ng tapat, epesyente, at makatarungang paglilingkod sa bayan. Ito ay dahil sa walang patid na serbisyo at paglilingkod ng samahan sa pangunguna ng ating pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Valentino R. Patron, maging ang lahat ng magigiting na miyembro ng Sangguniang Bayan. Mabuhay ang San Jose, mabuhay ang bawat San Joseño.